Isa pong pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, at purihin ng Panginoon for giving us once again this wonderful privilege and opportunity to hear His Word and to study His Word. True enough that the Word of God is a solid ground. The Bible says in Luke 21:33, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. It will surely come to pass. Jesus said. Purihin po ang Panginoon. Muli, isa pong pinagpalang araw sa ating lahat. At welcome po sa ating mga kapatid, lalong-lalo na po doon sa mga kapatiran natin na nasa iba't ibang dako ng mundo. Binabati natin ang mga taga-Taiwan. Purihin ang Panginoon. Welcome po kayo. At ganun din ang mga taga-Canada, US, Japan, Ireland. Purihin ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. At ingatan kayo ng Panginoon dyan. Sa Oman, sa Yemen, ganun din sa Australia, no? We have Australia and then New Zealand. Pagparayan kayo lahat ng Panginoon dyan. At ganun din sa Saudi Arabia, Kuwait, at yung iba nasa Qatar. The Lord bless you, mga kapatid. At patuloy pong i-bless ng Panginoon ang mga gawa ng inyong kamay. At patuloy rin po kayong samahan ng Diyos, kalakip ang inyong mga pamilya, at patuloy na managana. At higit sa lahat, ang pabor ng Diyos ay sumainyong lahat. And then, ganun din, pinagpipray natin at wini-welcome din sa gabing ito ang ating mga kababayan dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. We believe that the Lord has something powerful for this nation, the Philippines. At mula po GMA, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa ating lahat at binabati ko rin ang aking kapwa, mga pastor. Palain kayong lahat ng Panginoon, saan man kayo naroon, kalakip ang inyong pamilya, mga mahal sa buhay, at ang mga kongregasyon na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pumabati po kami ng isa pong pinagpala at punong-puno ng blessing na gabi para po sa inyo, mga pastor. At kami po ay talagang nagnanalangin para sa bawat lingkod ng Diyos na lalong pagpalain ng Panginoon at lalo pang gamitin ng malakasan ng ating Diyos at buhay na Panginoon. Bago tayo magpatuloy, I would like to invite everyone to join me in a word of prayer. Father God, in the name of Jesus, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin upang kayo po ay mapaglingkuran, higit sa lahat marinig ang iyong sariwang kapahayagan sa gabing ito. Amin dalangin, Panginoon, na patuloy nga po, O Diyos, na iyo pong i-create ang uhaw at gutom sa aming mga kaluluwa, lalo na sa iyong presensya at sa iyong mga salita. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng mga kapastoran na nakikinig sa ngayon, kalakip ang kanilang mga miyembro o mga kapatiran sa church. I pray in the name of Jesus that you will continue to enlarge the capacity of our spirit, continue to create that hunger and thirst in our spirit for your word and for your divine presence. I also pray, Father God, in the name of Jesus, ang patuloy ninyong pagkilo sa buhay ng bawat isa sa amin. Matupad namin, Panginoon, ang inyong layunin at plano sa aming mga buhay, because the only thing that matters in this world is for us to do what we are born to do. Destiny is simply doing the things that God wants us to do. Father, I pray in the name of Jesus that there will be clarity of vision, clarity of purpose, clarity of actions and strategies na gagawin namin until we will be like Apostle Paul that says, "This one thing I do." In the name of Jesus, I pray that there will be clarity, Father God, of mandate, clarity of vision para po sa bawat lingkod ninyo at sa bawat mga kapatid na nakikinig sa mga sandaling ito. Panginoon, dalangin ko rin ang patuloy, Panginoon, na pagkakaroon ng strong internet signal upang ang bawat isa ay makasagap at makarinig ng iyong sariwang kapahayagan. Mula sa simula hanggang sa aming pagwawakas, ang aming dalangin, banal na Espiritu, O Diyos, at kami po ay iyong samahan, at kami po ay iyong pagpalain, at kami po iyong turuan, at iyo pong ibuhos ang iyong karunungan, pangunawa, kaalaman sa gabing ito upang kami ay patuloy, O Diyos, na lumakas at tumibay sa aming pananampalataya as we face different challenges in this world. We can boldly declare that God is with us
and no one can be against us. Panginoon, ganun din, dalangin ko, patuloy, O Diyos, ang may mga karamdaman sa mga sandaling ito, we declare healing in the powerful name of Jesus Christ, our Lord. Also, we pray those who are in need, the release of your provision, because the earth is the Lord's and the fullness thereof. If you're listening to me right now and you have need, you need provision, the Lord is releasing that provision for you now. Receive your provision in the name of Jesus. Receive your healing. Receive your miracles in the name of Jesus, and may the peace, the joy of the Lord will flow into your life like a mighty river. Receive it now in the name of Jesus. Somebody, listening right now, you're watching right now, and you're just being crippled by fear. The Lord is telling you today, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. In the name of Jesus, the Lord is just releasing you, setting you free from that spirit of fear, and the Lord is just reminding you that the one who lives inside you is greater than the fear that you feel right now. In the name of Jesus, be set free, receive your portion. You are loved and highly favored by God. Lord, patuloy naming dinadalangin ang inyong pagkilos sa gabing ito. Speak to us in a very powerful way. This is our prayer in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. And all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Purihin ang Diyos sa gabing ito at maraming salamat po sa Panginoon for giving us this wonderful opportunity and time once again to hear His Word. At muli, isa pong pinagpalang gabi sa ating lahat. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo ngayon sa YouTube. Please do us a favor to share this message to your friends and to your family so that they will be able to hear also the now Word of God. So we are in the continuation of our study entitled Winning the Battle from the Inside Out. Ito po ang isa pong katotohanan na ang labanan na kinakaharap ng bawat tao, mananampalataya man o hindi, ay dalawa. Mula po labanan sa kanyang kalooban at labanan din po sa labas. So we have an internal battle and we also have an external battle. But the Bible says at recommendation po sa atin ay we need to win the battle first in the spirit so that it will be easy for us to win the battle in the external or in the physical. At atin pong napag-aralan nung nakaraan that there are three sources of troubles, na kung saan nagbibigay ho ng kahirapan sa mga mananampalataya. Ito po walang iba kundi ang devil, the devil, number one. At gusto ko pong ibalita sa inyo, when Jesus Christ died on the cross, He was buried, and in the third day rose from the dead. That was the seal of the defeat of the enemy. So the devil is a defeated foe. Pangalawa ho, the world. The world ignites the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. That is why ang nire-recommend sa atin ng salita ng Diyos through Apostle John is for us not to love the world, rather love God. Because those who love the world, the things of this world will perish, but the one who does the will of God shall live forever. Ang mundo po ang siyang nagiging contact point ng ating laman, na kung saan, pag ito po'y ating pagbibigyan, mabubuhay muli, mai-ignite, kumbaga muling mabubuhay ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So napagtagumpayan na rin po natin ang sanlibutan. Kung atin pong maalala, doon sa pandemic ko ay talagang 2 taon po tayong na-isolate sa sanlibutan. And I hope and pray na nung 2 taon na yan ay natanggap din po natin ang kapahayagan ng Panginoon, natanggap din po natin ang pagpapatibay na nais ng Diyos. Because doon sa 2 taon na pandemic na yun, I strongly believe God has a purpose for your life. The fact that you are still alive today, I strongly believe that God has also a special and a powerful purpose for your life. But if you miss, marami ho nung nakaraan, ako po'y nagagalak dahil marami ho ang mga talagang nagsik sa Panginoon, nagpakalalim sa Panginoon. But marami din po, kahit na pandemic na, ay hindi pa rin ho nagbago. Bagkus yung iba lumala. Okay, lalong hindi nagiging faithful sa Panginoon. Ito po, mabigat akin sasabihin, and I hope na makuha ho ninyo. Yung 2 taong pandemic na hinayaan ng Diyos, para
It's a make or break, kumbaga, make or break situation. Those who immersed and deepen the relationship with God, nakuha ninyo ang layunin ng Diyos nung pandemic. Pero doon sa iba ho, na kahit pandemic na ay patuloy pa rin sa pagiging makamundo. Pagkos ay ang inaatupag ho ay puro yung mga makasanlibutang bagay pa rin. And that's the problem. Why? Because these people, even they are believers, are missing. They missed what the Lord wants them to have. So, ito ngayon ho, hindi po tayo nakasigurado because it was prophesied already in the book of Matthew 24 that the things of this world are not getting better. Instead, it is, kumbaga, getting worse. That is why the preparation, just like this, you're hearing the word of God, it is a preparation. Every time you hear God's word, you are accumulating weapons, spiritual weapons in your arsenal. Pag sinasabing accumulating weapons in your arsenal, nagdadagdag ka ng mga sandata so that pagdating ng labanan, pagdating ng challenges ng buhay mo, you have all the power and the capacity to overcome it. That is why itong pangangaral, hindi po ito habang panahon. Time will come that you will no longer be hearing the preaching of God's word. Kahapon po, ako po ay nakapanood ng isa pong grupo ng mga anti-Christian sa isang lugar, isang bansa. So siguro kung kayo pinanonood din, alam ninyo ito. Winawasak ho nila ang mga churches ng mga mananampalataya ni Kristo. Di lamang winasak, sinunog, pinersecute, pinahirapan ho yung mga kapatiran. Mga kapatid, wala pong special sa Diyos. Kung ito po ay naganap sa kanila, sino nagkasabi sa atin na hindi ito magaganap sa atin? Pero ang Diyos ay gracious po sa Pilipinas. Malaya tayo makapagpahayag ng salita ng Diyos. Malaya tayo makarinig ng salita ng Diyos. At ito naman ang nakikita ko na talagang ironic. Doon sa mga pinipersecute, sila po'y lalong naging tapat sa Diyos. Dito naman sa maluwag na bansa na walang persecution, dito naman nagiging kumbaga talagang pabaya. Okay, so ang mga mananampalataya. I think we need to be wise because the days are evil. So kung kayo po ay nakakarinig ngayon ng pangangaral na ito, you need to be wise. Kung mayroon ka mang gagawin bilang mananampalataya, ito'y walang iba kundi magdagdag ng salita ng Diyos, mag-impok ng kayamanan sa langit, mga bagay patungkol sa Diyos, mabuhay sa katuwirang kabanalan, magpakalalim sa salita ng Diyos, magpakalalim sa panalangin, magpakalalim sa intimacy sa Diyos, magiging committed sa pagdalo sa mga gawain ng Panginoon kasi ito po'y pag-empower sa atin at higit sa lahat magdala ng kaluluwa sa Diyos. Mga kapatid, itong limang ito palagi kong sinasabi. At ito po ang magiging poste, ito po magiging pundasyon ng ating paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Pangatlo ho na nagkukos ng trouble sa buhay ng isang tao, lalo na sa isang mananampalataya, ay ang kanyang flesh. And which is, the flesh is the most dangerous and the worst enemy of a believer. Because the flesh, ayon sa Galatians 5:16 to 18, the flesh always go against the spirit. That is why hindi natin magawa ang ating dapat at gustong gawin para sa Panginoon. At ang flesh na ito ay kasama natin. Ito po yun. Kasama po natin ito hanggat tayo nabubuhay dito sa lupa. And the only way for a person to be set free from his flesh is death. Because the accurate definition of death is the separation between the body and spirit. But the good news for all of us, kaya nga maganda nag-aaral palagi, because sabi sa 1 Thessalonians 5:23, may God Himself sanctify you through and through, and may your whole spirit, soul, and body, including your flesh, will be sanctified by the Lord. Faithful is He who calls you, and He will do it. So may chance ang flesh. Paano? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga na tayo po ay patuloy na nagiging sa-sanctify ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. So ang ating po pag-aaral, itutuloy natin how to overcome the flesh. How to defeat this worst enemy that we carry in us. Kaya nga tayo po ay mayroon dala-dala. There's a sleeping giant inside us na kung atin itong mapakain, itong ating laman sa pamamagitan ng mga bagay na nasa sanlibutan, muling mabubuhay ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. That is why
Patuloy natin itong sabi ng Bible sa Galatians 5:24, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang nasa ng kanilang laman at lahat ng mga layunin nito. So I'm just paraphrasing it, but that's the context. Now, how to overcome the flesh? Number one, there should be a total submission of our will to the will of God. Matthew 26:36-46. Ito po ang unang pattern na pinakita sa atin ng Panginoon, paano niya in-overcome ang flesh. Why? Because when the Lord came to His Father God in the Garden of Gethsemane, it was a very big challenge for Him. Why? Because He will going to receive in His mortal body the sins of the world. And mind you, the Lord Jesus Christ is a holy God. He is a holy person. But this time, kailangan ilagay sa Kanya sa Galatians 5:21, He who had no sin was made sin in order for us to become righteous, or the righteousness before God. So ito po ang isa sa matindi. Kaya that is why nakiusap, He defeated the greatest enemy of all times, which is the flesh. But Jesus' flesh or self seeks for alternative. Laging tandaan, palagi kong sinasabi, the moment you begin to do God's will, the moment you do God's will, expect your flesh to suffer. Palagi apektado tuwing ginagawa mo ang gawain ng Panginoon at tuwing sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, nasasaktan palagi ang iyong laman. And if that things happens to you, then congratulations, you are on the right track. Because kailanman ang flesh at ang spirit ay hindi po magkasundo. Itong dalawang ito ay palagi pong kontra sa bawat isa. So, kung ang iyong laman ay napagbibigyan, tandaan mo ito kapatid, ang iyong espiritu naman ang nahihirapan. Vice versa lang ho yan. If you're doing the will of God, expect your flesh to suffer. But if you are giving the flesh, its desires, expect your spirit to suffer also. Mapapansin nyo yan, nanghihina kayo spiritually. So the Lord Jesus Christ secured His victory first in Gethsemane. The Garden of Gethsemane, where He surrendered His will to the will of the Father, took it to Golgotha. He took it to Golgotha, ibig sabihin, the way of suffering. Nakita nyo ho, pag surrendered na ang will mo sa Panginoon, kahit ano pang suffering ang kakaharapin mo, mapagtatagumpayan mo sapagkat it is no longer you, but it is God inside you who is working for you to overcome and finish it at the cross. The cross was just the manifestation of His victory in the Garden of Gethsemane. So the first thing, how to overcome the flesh, is to surrender our will 100% to the will of God. So pangalawa, na pag-usapan natin, temporary isolation from the world to fulfill God's agenda over our lives. We temporarily isolate ourselves in the world and enter in the presence of the Lord. Why? Because we believe that only in God's presence there is fullness of joy, there is strength, there is power, miracles. In the presence of the Lord, we are receiving fresh revelations, at the same time, accurate instructions how to live our lives pleasing and acceptable before God. So mahalaga ho na mayroon tayong inilalaan na oras. Sabi ko palagi, do not find time because you can never find time. You need to make time. Intentionally set aside a time to be alone with God. Ito po ang problema ng maraming mananampalataya. Wala silang ginagawang oras para masolo ang Diyos at masolo sila ng Diyos. Intimacy with God is simply, interlocking our hearts with the heart of God. It's simply intertwined. You're being intertwined para yung lubid. You're being intertwined. Your spirit is being intertwined with God, Holy Spirit. And you need to make time for that. Why? So that the Lord can reveal, to you His plans and purposes over your life, and you will also receive divine instructions how to overcome every challenges or how to overcome the world. At dito pinakita natin that isolation is an opportunity given to us by God to be temporarily detached from the world for us to seek Him and know that He's all we need. Sa buhay na ito, tanging Diyos lang po ang ating kailangan. Hindi po ang mga bagay sa sanlibutan. Kung kayo po'y nakikinig sa akin ngayon, kung kayo po ay talagang kinukonsider mo ang sarili mo bilang tunay na mananampalataya, nais ko pong sabihin sa iyo ng tuwiran,
Ang kailangan mo sa buhay na ito'y walang iba kundi Diyos. Blaise Pascal once mentioned, there is a vacuum in the heart of man that only God can fill. Ano man ang ilagay mo sa puso mo, anumang satisfaction ang hinahanap mo sa sanlibutan, you can never find your satisfaction in the world. Because the world can only offer temporary satisfaction. True satisfaction can only be found in God. And the moment you have a strong, powerful, unshakable, immovable relationship with the Lord, because you keep on building yourself strong in your intimacy with Him, what will happen? Ma-realize mo itong word na to, He's all we need. He's all you need. The moment na ito po ay nagrema sa iyo at tinatayuan mo at pinamumuhay mo, tunay nga na ito po ang tanging paraan na kung saan makukuha mo at maintindihan mo na sa mundong ito, magkakaroon ka ng satisfaction, hindi sa mundo, kundi satisfaction sa Diyos. And if your satisfaction is God, okay, your satisfaction is in God, then all the things of the world doesn't matter to you. Kaya nga ho, nakakalungkot, mayroong iba, mananampalataya ha, yung iba. Talagang una, matapat na naglilingkod sa Diyos. Pero nung sila ay makaranas sa mga bagay sa libutan, laging tandaan ninyo ha, oras na yung iyong satisfaction mula sa Diyos ay nailipat na sa world, you are in a very dangerous position. Okay? Remember, the devil, ang huling inoffer ng demonyo kay Kristo, ay walang iba kundi ang mga bagay sa sanlibutan. Because the things of this world will only ignite the lust of the flesh, pita ng laman, pita ng mata, at ang kapalaluan o pride. That is why, dapat itong mga bagay sa libutan, gagamitin lang natin ito para magiging vehikulo para ma-advance natin ang kingdom ng Diyos. Hindi ito para ipagmayabang, hindi rin ito para bigyan ng pleasure ang ating laman. Ang binibigyan natin ng honor, binibigyan natin ng glory at binibigyan natin ng pleasure, walang iba kundi ang Diyos na siyang may akda, na siyang nagbigay sa atin ng hininga at buhay. Mga kapatid ko, pakinggan niyo po ang aking sasabihin. Ang tanging layunin bakit ka buhay hanggang ngayon ay magbigay ng kaluwalhatian, karangalan at kaluguran sa Diyos na nagligtas sa iyo mula sa kapahamakan sa nagalagablab na apoy ng impyerno. Kaya nais ko pong sabihin sa iyo, kung mabubuhay ka ngayon, sabi ni Pablo, the life which I live in the flesh, I live it by faith to the Son of God who loved me and gave Himself for me. You should know the reason of your existence. You should know the reason why you are still alive. And that is to give God the glory, honor, and pleasure. So we've studied also the purposes of temporary isolation from the world. Number one, isolation results to a realization of our present position and condition before God. Mga kapatid, kung mayroon tayong gagawin at bibisitahin araw-araw, alamin natin yung ating kasalukuyang posisyon at kondisyon sa harapan ng Diyos. And another of God's greater purpose of isolating His people, number one, is to refine our faith, which is found in 1 Peter 1:7, that our faith is greater than gold. Kung ang ginto po ay dinadalisay sa pamamagitan ng apoy, ganun din ang ating pananampalataya. Dinadalisay ito sa pamamagitan ng mga maapoy din ng mga pagsubok. For me, greater testing, greater trials, great trials results to great blessings. Laging tandaan, every time that the Lord allow us to go through fiery trials, tingnan natin, wag natin tingnan yung maapoy na pagsubok. Tingnan natin ang layunin ng Diyos sa likod ng maapoy na pagsubok. Because our Father is a responsible Father and He will not allow us to go through fiery trials without a good and best purpose behind it. Pangalawa, to refine our character. Sabi ko palagi, character is the foundation of life. Okay, so ibig sabihin, maraming iba nagduduel sa kanilang anointing. I challenge you sa mga boss, sa mga nagtatrabaho, sa mga may-ari ng kumpanya, o maging sa mga pastor sa bawat iglesia, do not be deceived by talent. Do not go after the talents of the people. Do not go after the way they articulate the good communication. Always look for the character, because character is very important. You know, example natin dyan, si Joseph, although he was faced with that great temptation, but again, because he's a man of character always give glory and honor to the Lord at all times.
whether he had all the luxury of doing things na talagang magva-violate sa kanyang conscience, magva-violate sa kanyang conviction. Walang nakakita between him and the wife of Potiphar, but Joseph, a man of character, chose to give God the glory. Ganun din po tayo. Huwag po tayong masilaw, mga kapatid, mga pastor, sa anointing na meron yung isang tao, because anointing without character is disaster. So mahalaga ho, yung character ang ating i-build, yung character ang ating patuloy na bigyan ng pagpapahalaga. Character is the foundation of life. Character is also the foundation of every ministry. Character is the foundation of every family. Any organization, it should be founded in character. Letter C, God's greater purpose in isolating His people is to establish our faith on a solid ground. Mahalaga rin po ito sa Panginoon. Why? Because in John 16:33, I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Mahalaga ho na saan nakasandig, saan nakasandal at saan nakapundasyon ang ating pananampalataya. Dapat ito'y nakapundasyon kay Kristo na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. Mga kapatid, kaya ganito po ako kasidhi, ganito po ako ka-passionate na ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos, because ako po'y naniniwala, darating at darating ang bawat isa sa atin sa mabigat na pagsubok na kakaharapin at hamon sa buhay. But if you are standing in God's Word, you are believing the promises of God through His Word, then wala pong pwedeng pumigil sa atin. We will become unstoppable, immovable, unshakable, and powerful to overcome all challenges in life. Pero doon po sa mga talagang intentional na nagpabaya, ayaw makinig ng salita ng Diyos. Alam niyo ho, mabigat ang aking sabihin. Huwag po kayong magagalit, pero ito po'y katotohanan. Dalawa lang po itong mangyayari pwede sa iyo pag narinig mo ito. It will make you or break you. If you profess that you're a believer of Christ, but you are not reading, meditating, and applying His Word, magtanong po kayo kung kayo po'y tunay na Kristiyano. Because ang tunay na Kristiyano, hindi niya pinapalagpas ang isang araw, isang oras, isang minuto, isang segundo na hindi siya nagbubuklat ng salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ang manual ng buhay. If you want your life na maging maayos, buksan mo ang manual ng buhay. Kung gusto mo maging matagumpay, buksan mo ang manual ng buhay. Gusto mo na palagi kang pinagpapala, buksan mo ang aklat ng buhay. Maraming iba, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nag-aaral ng Biblia, hindi nagme-meditate, hindi nag-a-apply. Gusto maging masagana ang buhay. You are dreaming, okay, na bukas ang mga mata mo. Daydreaming ang tawag dyan. Because there are no shortcuts to success. Let me give you one scripture that will change your life forever. Joshua 1:8. Listen carefully. Do not let this book of the law, the word of God, depart from your mouth. Meditate on it day and night at all times, so that you will be able to do everything written in it. Why? Because God is particular with the application of His Word sa buhay natin. At anong sabi? And your life will be successful, will be prosperous and successful. Success and prosperity are always connected in the Word of God. If you fail to do that, then, alam mo na ang mangyayari, baliktarin mo lang. Pag hindi ka nagme-meditate, ang salita ng Diyos ay hindi naririnig sa bibig mo, ang salita ng Diyos ay hindi mo binubulay-bulay, wala kang i-apply. At hindi mo magagawa ang mga sinasabit, inuutos ng Diyos mula sa kanyang mga salita. So ano mangyayari? Hindi successful, magiging failure, at hindi prosperous, magiging poverty, magiging taghirap ang buhay. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, kaya kayo immature kasi ayaw niyong intindihin ang salita ng Diyos. Nakalagay sa Bible yan. Ang kalaban ng mga anak ng Diyos or mga mananampalataya is no longer the devil. Madalas isinisisi natin sa demonyo lahat ng pangyayari sa buhay natin. It's not the devil, it's not the world, but it is ignorance. My people perish because of lack of knowledge. Lack of knowledge simply means ignorance. And ignorance in Greek is darkness. And the prince of darkness is the devil. That is why I don't care if you're a believer or not. If you are ignorant to the word of God, then you are being played or ruled by the devil.
Because the devil is the prince of darkness. Now, what is knowledge? Knowledge is light. In Greek, light. What is darkness? The absence of light. Punta ka sa room mo, madilim. I-switch on mo yung light, tanggal ang darkness. When light comes, when you switch on the light, what will happen? Darkness flee. It's just the absence of light. Ano ang darkness? Absence of light. Ano ang ignorance? Absence of knowledge. Today or tonight, you're hearing the Word of God. The Word of God is light. Your Word is a lamp to my feet and a light to my path. Every time you listen to God's Word, then you are eliminating ignorance or a lack of knowledge sa buhay mo. At pagpatuloy ka nakakarinig ng salita ng Diyos, nagliliwanag ang buhay mo. At habang nagliliwanag ang buhay mo, natanggal ang alin? Ang kamangmangan, natanggal ang kaignorantihan mo sa salita ng Diyos. At habang patuloy ka nagre-receive ng salita ng Diyos, patuloy na nawawala ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay mo. Nagkakaunawaan tayo. That is why you need isolation is to establish your faith on a solid ground. What is a solid ground? That is none other than the Word of God. Kung mayroon pa kayong tinatayuan bukod sa salita ng Diyos, ang tawag ko dyan, it's a shaky ground. Hindi mo pwedeng tayuan at sandalan yung yung shaky ground. I don't care kung kumpanya man yan, trabaho mo yan, shakeable yan. Why? Because sa mundong ito, hanggat may pakinabang ka, papakinabangan ka. Pero pag wala ka ng pakinabang, ikaw ay tatanggalin at papalitan ka ng bago. Samantalang sa Diyos, nakatayo ka sa salita ng Diyos, tumatanda ka, may pangako ang Diyos. Isaiah 46 verse 4. Anong sabi niya? Kahit tumanda ka na at pumuti ang buhok mo, aalagaan kita, babantayan kita, sapagkat ako ang lumikha sa iyo, ikaw ay nilikha ko at iingatan kita. Yan ang pangako ng Panginoon. Mayroon pa siyang sinasabi sa Book of Isaiah, hindi kita malilimutan. Malilimutan man ang ina, ang anak niyang tangan, subalit hindi kita malilimutan. Ganon kahalaga. Kaya nga kung gusto mo ng seguridad, hanapin mo ang seguridad mo sa Diyos, huwag sa mundong ito. Hanapin mo ang satisfaction mo sa Diyos, huwag sa mundong ito. Because again, all the things of this world are all temporary. Only God is permanent. Only God is eternal. The world offers only temporal things, temporal. Lahat temporal. Pero sa Diyos, eternal. Mamili ka ngayong gabi. Saan mo ilalagay at saan mo itatayo, saan mo pupundasyonan ang buhay mo, sa salita ba ng Diyos na magdadala sa iyo sa kaliwanagan para matanggal ang kaignorantihan o magpapatuloy ka sa lack of knowledge? A person who always reject intentionally, hindi nakikinig ng salita ng Diyos, intentionally may gawain sila sa kanilang church, hindi nakikinig, ayaw umattend, intentionally, mas inuuna mga bagay sa libutan, bulag ka. Okay? Maganda na yung diretsoy natin, bulag. Ang mga taong ito, pagdating sa gawain ng Diyos, ineffective. Pagdating sa gawain ng Diyos, unproductive. You may look like you are achieving in this world. Lahat ng achievement mo sa mundong ito, si Pablo na nagsabi, basura lang yan. Si Pablo, maraming achievement sa mundong ito. Pero kinonsider niyang basura, makilala lang si Kristo. Nakita nyo? Baliktad ngayon eh. Mabigat ang sabihin ko mga kapatid. Sa mga tao na inuuna mga bagay sa libutan at pinapabayaan, intentional na pinabayaan at nire-reject ang salita ng Diyos, ang binasura mo ay ang salita ng Diyos, kawawang-kawawa ka, kaibigan. Kaya sabi ni Pablo, kung pag-asa mo kay Kristo, na kay Kristo ka, pero pag-asa mo sa mundong ito, pinakakawawa ka, mas malala ka pa sa unbeliever. Bakit ganyan ka mangaral? Sapagkat we are now in a crucial times. The days are evil. That is why we need to wake up. We need to preach the word with sharpness. We need to preach the word with boldness. At ito po ang salita ng Diyos. Kinilala at inisip ni Pablo na lahat ay basura lang. All the things of this world. Kahit gaano ka pakayaman, ano pang ma-accumulate mo at magkano, bilyon man yung trilyon man yung ma-accumulate. Pag namatay ka, iwan mo lahat yan. Ang masaklap sa buhay na to, ikaw nagsumikap, yung mga magmamana sa'yo ng mga pinaghirapan mo, hindi walang ginawa ni kaunti. Samantala kung ikaw ay gumagawa at nagpakasipag sa gawain ng Diyos, sa salita ng Diyos, tapat kang naglilingkod sa Diyos, hindi pwedeng agawin sa iyo yan. At ang gantimpala ay makukuha mo sa pagharap mo sa Panginoon. Anong saysay kung ikaw ay napakasipag dito sa mundong ito, pagharap mo sa Diyos, bokya ka.
Nakalagay sa Bible yan, yung mayamang hangal. Ako po'y pinadala ng Diyos sa inyo para hindi kayo magiging katulad ng mayamang hangal. Dapat mayamang matalino ang labas mo. Okay? Mayamang hangal. Siya po ay walang ginagawa, kundi bigyan ng pleasure ang kanyang laman, bigyan ng pleasure ang kanyang mata, bigyan ng pleasure ang kanyang pride. Ganun ang kanyang ginagawa. Nagpalaki siya ng kanyang kamalig, palay ang kabig, puro sariling inaisip. Ang sabi ng Panginoon, hangal. Ngayong gabi mamamatay ka. Namatay siyang pobre. Namatay siyang mayaman sa mundo, pero pobre sa harapan ng Diyos. Anong kahinatnan mo? Hell is real. Hell is real. Hell is real. Pag hindi maayos ang iyong relasyon sa Diyos, huwag ka magpakasiguro, kaibigan. That is why the Lord is sending bold preachers, sharp preachers, that will disturb you and bring you to a valley of decision. This is the word of the Lord. Kung ikaw mismo nakikinig sa akin, you know yourself. If you are not faithful in your relationship with God, if you are not sincere in your relationship with God, kailan ka pa maging sincero, kailan ka pa maging seryoso? Mag-isip kayo, mga kapatid. Okay? So, number 3, isolation brings us to a place where we are going to receive deep revelations from God to know what is doing in the season and to prepare us for the future. Nakita nyo? Yung ating intimacy with God, ating ginawa, okay? May we make time to be alone with God, it will help us receive the deep revelations from the Lord. At kung ano yung kanyang ginagawa sa kapanahunan, kasi pag alam mo ang ginagawa ng Diyos sa kapanahunan, nakakasabay ka at naipiprepare ka sa future. Because whether you like it or not, we need to prepare sa future. Okay? At pinakita rito sa Revelation 1:9-20, si John, the beloved, John was exiled in the island of Patmos. It is an isolated place where wild animals live. Anong purpose? To torment his mind and emotion to avoid him from preaching the word of God and testifying for Christ. Now, I want you to understand this. Nabigo ho ang mga gumawa nito kay John kasi ang akala nila, hindi nila mapatay-patay si John. So, in-exile nila sa Patmos para i-tortured mentally and emotionally. But what had happened was different. Number 1, he was able to receive the fresh revelation from God in spite of his unfavorable situation. Kaya nga ho, kung kayo po'y babad sa salita ng Diyos, may problema man o wala, pag kayo ay babad ng salita ng Diyos, kahit na nasa gitna ka ng problema, maaring magpahayag pa rin sa iyo ang Diyos at mangusap sa iyo sa maliwanag na paraan. Ang karamihan no, sa mga tamad sa salita ng Diyos, nagrereklamo pa yan. Sa isang babad sa salita ng Diyos, hindi siya nagreklamo sapagkat alam na alam niya ang ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Alam na alam niya na nire-refine lang ng Diyos ang kanyang karakter. Anong lesson? Our difficult and unfavorable situations are God's opportunity to unveil the revelation that we need to accurately receive from Him. May layunin ang Diyos. Ano mang kalalagayan mo ngayon, may layunin ang Diyos. Ulitin ko, huwag mong tingnan yung kahirapan sa kalalagayan mo. Tingnan mo ang layunin ng Diyos sa likod niyan. Great trials results to great blessings. Hindi ka ng Diyos ipiprepare sa ganyang klaseng pagsubok o kahirapan nang wala siyang pagdadalhan sa iyo na matinding pagpapala. That is why mahalaga nakikinig palagi sa salita ng Diyos. But what had happened? Number 2, he was able to soar high in the spirit and he encountered God in a higher dimension amidst of his loneliness and difficulties. Tandaan ninyo mga kapatid, kadalasan ho sa mga taong ginagamit ng Diyos ng malakasan, these are people who intentionally isolate themselves from the world and they bring themselves alone with God. Ito ho ang ginagamit ng Diyos. Kadalasan, marami na ho akong mga tinatanong na mga tao na ginagamit ng Panginoon ng malakasan. Ito yung mga tao na talagang tiniis na malayo pansamantala sa mundo at mag-isa na humaharap sa presensya ng Diyos. This is the problem with us. Because we don't want to be alone with God. We don't want to be lonely. A person who wants to be used by God mightily must prepare for loneliness. Because being alone with God is a life
that is full of loneliness in this world. But that loneliness or being alone with God is also the key for us to be used by God mightily. Because pag hindi po tayo talaga magkipag-isa sa Diyos or mag-iisa na haharap sa Diyos, hindi tayo ng Panginoon ma-refine, hindi tayo ng Diyos ma-harness, hindi tayo ng Diyos ma-mold. Nagkaunawaan po tayo. Kaya karamihan ho sa mga ginagamit ng Panginoon ng malakasan, they feel that sense of loneliness. Kasi ang mga tao sa sanlibutan, walang ibang ginagawa, kundi talagang magpakasasa dito sa mundo. Hindi ko sinasabing hindi ka na magiging mag-enjoy sa sanlibutang ito, but I'm telling you, if you want to be used by God mightily, then prepare to be alone. Prepare yourself to be lonely. Because that loneliness in the world will bring you happiness in the presence of God. Joyful ka pag nasa presensya. Kaya nga sinasabi, di ba, ng Bible, in your presence, there is fullness of joy. In your presence, there is freedom. Joy in the world is just not, it's not joy, it's happiness. Happiness is temporary, but joy lasts for a long, long time. Ito ang gusto ng Diyos ibigay. Ayaw ng Diyos, kasi everything that comes from God are eternal and permanent. Anything that comes from the Word are temporal and easily be replaced. Kaya nga ngayong gabi, mag-decide na tayo. Si John, when he was isolated, when he was exiled, doon niya na-encounter ang Diyos sa mataas na dimension. Revelation 4:1, after this I looked, and there before me was a door standing open in heaven, and a voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." Mga kapatid, this is the word of the Lord for all of us tonight. Come up here, and I will show you what must take place after this. Gusto ng Panginoon dalhin tayo sa mas mataas na dimension sa ating spiritual na pamumuhay para mas makita natin yung mga darating at mga gusto ng Diyos gawin. Nakita nyo gaano kabuti ang Diyos sa atin? Kaya nga ho, sa mga matyaga, nakikinig, sumusubaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ito yung klase ng mga mananampalataya na maaasahan mo. This kind of believers are not chocolate soldiers. Makinig kayo ha. There are two kinds of soldiers. Chocolate soldiers, ito yung mga believers na kung saan puro mga magagaan lang at mga magagandang mensahe sa kanilang pandinig ang kanilang pinapakinggan. So sila naman ay nagiging soldier, chocolate nga lang. And chocolate soldiers melt in the heat of the sun. Bumili kayo ng chocolate. Kahit gaano katigas yan, pag yan ay naarawan, malulusaw yan. Ganun ang nangyayari sa mga ibang mananampalataya. Soldiers nga, chocolate naman. Kaya pagdating sa mabibigat ng pagsubok, nalulusaw, bumibigay. But true soldiers, warriors, these are people who are able, believers, who go with God all the way. Through thick and thin, they work and they move with God. Ito yung gusto ng Diyos mangyari. Come up here. Patuloy kang tumaas, patuloy kang umangat. Kung maganda ang iyong kalalagayang spiritual ngayon, huwag kang mag-dwell dyan. May ibubuga ka pa. Angat pa. Kung ikaw ay nakapagbasa ng Bible 10 chapters a day, 5 chapters, make it 10. If you're reading 10, make it 20. We should read the Bible 5 times a year. This is the challenge. If you want to grow more, then read the whole Bible in the whole year, at the same time, meditate on it, in the same time, apply it. Ay, mga kapatid, nagsabi na ang manual ng buhay, nagsabi na ang Diyos. Tingnan niyo mabuti, ang lumikha sa atin Diyos. At ang rekomendasyon ng Diyos para ang buhay natin ay maging pagpapala at magiging matagumpay, ating pag-aralan ng Kanyang salita, atin itong ibulay-bulayin para may sagawa natin at may pangako na siya, success and prosperity. Mahirap bang unawain yun? That is why the devil is doing all his best to keep us away from His Word. The devil is doing his very best to keep us away from prayer. The devil is doing his best to keep us away from intimacy with God.
The devil is doing his best to keep you away from the fellowship of believers. Why? Because sa fellowship of believers, doon ka na-equip, doon ka ini-empower. The devil is doing his best not for you not to bring people or souls to God, to Christ. And the sad truth is this, marami namang naniwala sa demonyo. That is why nagpapadala ang Diyos sa mga matatapang, mga bold, sharp na mga ngaral para paalala sa iyo. You are not living for the devil, you are not living for this world, you are living for God. Your existence right now, your life, the blood that flows in your vessel, in your veins, ito po ay galing sa Diyos. And look at me now as I end. Ikaw ay pinili ng Diyos at ikaw ay mayroong buhay at ang buhay na yan, hiram mo lang sa Diyos. Kung naunawaan mo ang pangangaral na ito ngayong gabi, magbukas ka ng iyong damdamin, magbukas ka ng iyong puso, higit sa lahat, buksan mong espiritu mo. Hiram lang ang buhay mo at hindi mo alam kung kailan yan. Diyos ang may karapatang kukunin yan. Diyos ang may karapatang magbawi niyan. Kung ikaw ay may pakinabang at ikaw'y gumagawa sa gawain ng Diyos, therefore, ipoprolong at i-extend ng Diyos ang buhay mo. Because ang isang taong gumagawa ng gawain ng Diyos, isang taong nabubuhay para sa Diyos, hindi siya kayang lapitan ng kamatayan. But if you're no longer useful for God, instead, you use your life for this world, then what's your use? You become useless before God. Masakit na pananalita, pero ito yung katotohanan. Sa gabing ito, ang panawagan ng Diyos sa atin, come up here, and I will show you what must take place after this. We must encounter God in a higher dimension every day, every single hour, minute, or second of our lives. This is the challenge for all of us tonight, and I hope and pray that all of us will respond right. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Your table will never run out of food. There will always be food at your table wherever you go. The Lord be with you. Whatever you do, the Lord prosper you together with your family. Mahal na mahal tayong lahat ng ating Diyos at Hari ang Panginoong Hesukristo. Ito ang aking dalangin na may kalakip na pagpupurit pasasalamat sa kanyang kabutihan at sa pagpapahayag ng kanyang mga salita sa atin. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at Hari ng lahat. Itong aking dalangin. Amen, at amen, at amen. Shalom!